Magandang araw, magandang gabi sa lahat kong mga tagapagsubaybay, sa mga kakilala, kaibigan ko dyan, mga kamag-anak, kapatiran sa Kingdom Nation, at sa lahat ng hindi ko kakilala, sa lahat ng mga guys dyan, Merry Christmas sa ating lahat. Kumusta na po mga kababayan? Okay? Dahan-dahanin lang natin yung topic natin dahil yun yung tinatawag na if mayroong extra time, doon po tayo mga kaibigan. Marami tayong topic pero doon muna tayo sa mga sinasabi ng mga dissidents, mga sinungaling sa madla. Sa mga hindi pa nakapanood sa una kong vlog, manood na po kayo. Pakilala ko lang ulit, ako. Ako si Tring Caminong Tormis, biological sister of Arlene Caminong Stone. And yung number 1 na sinungaling sa madlang people. So, para sa kaalaman ng lahat, Arlene Stone is 7 years in the ministry as a full-time worker, and I am 32 years of being full-time worker in the kingdom. Okay. Nasagot ko naman yung mga pagsisinungaling ni Arlene dun sa una kong vlog. Yung pagsisinungaling niya na pinilit daw siya na mag full-time, gitraffic daw siya, makapal lang talaga ang mukha niya siguro. Matindi ang kontrata siguro sa pera, babaeng yan. Kaya lahat ng pagsisinungaling, ginagawa. Baka naghihirap na talaga itong mga taong ito. Pinapakain ng pera para magsinungaling. Nasagot ko na rin yung pagiging pastoral daw niya. Wala yan siya sa listahan, mga kababayan. Wala sa listahan ng pastoral. Pamati lang niya yan. Mayroon ding mga pastoral talaga na mga kasabwat niya ngayon na giuto-uto din siya. Yung mga galing sa loob din ng mga pastoral na mga makalaman, yung mga walang ginagawa kundi mamaligya sa kanilang mga laman, yan yung mga kasama niya ngayon. Yan yun din yung nagpifeed sa kanya ng mga kasinungalingan. Kaya yun din yung dinadala niya sa madla, yung kasinungalingan. Kahit anong klaseng kasinungalingan, merong tatayo na katotohanan. At dyan kayo nagkamali. Kayong mga sinungaling. Kayong mga nagdadrama-drama, nagipang-rape daw ko noon ni pastor. Mga feeling beautiful talaga kayo. Ang papangit nga ng mga iba sa mga balyena pa. Tapos gipang-rape daw kayo ni pastor. Wah! Nakakadiri ninyo. Kahit magharapan tayo, hindi kami matatakot sa inyo. Akala ninyo matakot kami sa inyo in your dreams. Di kami takot sa mga sinungaling kagaya nyo. Kami pa inyong takutin na nasa katotohanan kami. Inyong mga track record sa loob habang mga FTMWs pa kayo, di masikmura ang mga pinaggagawa nyo, tapos gagawa at gagawa kayo ng mga storya para sirain ang reputasyon ng aming mahal na pastor. Walang hiya kayo. Kaya nyo ba kaming sagutin kung kami lahat tatayo sa inyong harapan, magpapatunay kung ano kayo? At kung sino si Pastor Apollo Sikibuloy? Ambisyoso at ambisyosa kayo. Dahil di nyo kaya ang magpalinis sa inyong mga ginagawang kabulastugan. Ayaw nyo i-correct kayo. Bagay lang talaga kayo na itapon kayo ng mga anghel sa labas. At ngayon, nasa labas na kayo. Choice man ninyo yan. Choice din namin itong manatili dito sa loob kasama ni Pastor. Manira kayo ng manira para maingganyo nyo kaming lumabas at makiisa sa inyong mga kampon ni Lucifer kayo. Kahit ano pang paninira ninyo,
Kahit baliktad, baliktarin man ninyo ang inyong pagsisinungaling. Alam namin ang totoo. Lokohin nyo man si Hontiveros, wag kami. Ang mga mas bobo lang sa inyo ang makinig sa inyo at makianib sa grupo nyo. Kayo mga former full-time workers, huwag kayo magpapauto sa mga ito. Mabuti pa, manahimik na lang kayo. Mabuhay, mamumuhay na walang konsensya na bumabagaw-bag sa inyo. Kahit gawin nyo man ang lahat ng pagsisinungaling ninyo dahil sa pera. Ang pera mauubos at mauubos. Pero ang konsensya nyo, dadalhin nyo hanggang sa kamatayan ninyo. Alam nyo pa rin ang katotohanan. Dahil mapasubo kayo, lalo na kung susubuan na kayo ng pera, ganyan lang kababaw ang prinsipyo ninyo, mga bayaran. Pag pinapakain na kayo ng pera, magtataka kayo, master na master nyo na ang pagsisinungaling. Kagaya ni Arlene Stone. Ito yung mga grupo ng sinungaling, traidor, bayaran, grupo ng mga mukhang pera at matakaw sa kapangyarihan. Diba, snakehead? Okay. Gusto kong balikan yung nagsasabing gipang-rape daw sila. Kung gaano ba talaga sila kaganda? Na sila na lang ang habulin. Na sila na lang talaga ang daginuton. Mukhang mga balyena. Mabuti pa ang balyena, may beauty pa. Tapos sila pa ang nagsasabing gipang-rape. Kapal ng apog nyo. Mga babaeng ewan kung anong tawag ko sa inyo. Alam namin kung sino-sino kayong mga balyena at mga pangit na nagdadrama na gipang-rape daw. Kapal naman ang mukha nyo. Kasing kapal ng ilong mo. Nakakadiri ka. Kahit na lang siguro ikaw o mag-isa sa mundo, walang aso na lilingon sa'yo, mahiya ka. At ikaw, Arlene Stone, ano yung sinasabi mo? Na nagtitinda ka, na tinuruan ka, na magpipi? Hoy, ubod ka talaga ng kasinungalingan. Ayan, Arlene Stone is certified liar. Hoy, wag mong idamay si pastor sa kagagahan mo, babae kang walang hiya ka. Walang hiya kayo? Mayroon bang nagturo sa inyo na magpipi kayo? Ginagawa ninyo yan dahil sa katigasan ng ulo nyo. Bakit? Kayo lang ba ang nagtitinda? Huwag mo kaming lukuhin. Dahil ako mismo, nagtitinda din ako. Ginawa ko din ang pagtitinda ni kahit minsan hindi ko ginawa ang magpipi kagaya ninyo. Mag-amang-amang kayo? Mayroon bang nag-utos sa atin na mag-amang-amang tayo? Magpipi-pipi tayo? Sincero ako sa pagtitinda ko. Hindi ko ginagawa yang ginagawa ninyo. Ginagawa ninyo lang dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Tapos proud ka pa na asset ka sa loob. Oo nga, super pa nga eh. Super asset sa katigasan ng ulo mo. Kaya ka nga nagpipi-pipi kay ambisyosa ka. Gusto mo mas malaki ang kita mo kaysa itulong mo sa gawain ng Ama. Para makabili ka ng pansarili mong gusto. Kaya ka nga umalis eh. Kaya diskontento ka. Sa bagay, choice man ninyo yan. Hanggang doon lang ang papel nyo sa bansang kaharian. Tapos ngayon maninira kayo, pinipicture out nyo na naghihirap kami dito sa loob, na nagsisinungaling kayo sa madla, na pinapahirapan kami dito ni Pastor Apollo. Hoy, Arlene Stone,
Hindi namin ipagpalit ang buhay namin sa buhay na pinili ninyo. Kahit mga bata dito sa loob ng bansang kaharian, magaganda ang buhay namin dito lahat. At bakit kayo naninira? Dahil may ambisyon kayong kukunin ninyo ang mga gipang invest ng mga pinagkakaisahan ng mga anak ng ama sa loob ng bansang kaharian. Ano kayo? Hello? Mga mukhang pera talaga kayo, ang iba sa inyo. Niwala nga kayong karanasan sa sacrifice. Kung kwintahin, luging-lugi nga ang ministry sa inyo. Makakapal ang mukha nyo. Mga alimatok. Lalo na yung pinaka-leader nyong snakehead. Parang saan galing? Dumating kayo sa kingdom. Di nga kayo marunong maligo. Ang baho ninyo. Tapos ambisyoso, pareho kayong lahat. Huwag kayo magpamati na matatakot kami sa inyo kay kilala namin kayong lahat. Ito ang tandaan ninyo mga alipores ni Snakehead. Lalo ka na Arlene Stone, na speaker ng mga demonyo sa impyerno. Napasubo ka, di ba? With contract ba yan? Kaya grabe ang kapalan ng pagsisinungaling mo, kaya nagpauto ka sa mabahong kilikili na yan. At ngayon, ganun din ang ginagawa mo. Mangungutok ka rin sa madla. Kawawa naman yung mga bobong tao na mauto nyo. Senator Risa Hontiveros, mataas ang pagtingin ko sa inyo, ma'am. Pero kung ito, mga taong ito ang mag-uuto lang sa'yo, mabuti pa ang grade 1 section 10 sa'yo, ma'am. May discerning pa at marunong pang mag-analyze sa lahat ng mga pinagsasabi. Huwag nyo ibaba ang kalidad ng inyong pagkasenador. Mauto lang pala kayo ng mga sinungaling na ito. At ito pa, ano daw yun? Pinapalo? Mabuti nga sa'yo, napalo ka. Kay magnanakaw ka sa kaba ng kingdom. Kay mukha kang pera. Makalaman ka. At ikaw, Arlene Stone, sinungaling ka. Pinalo ka. Kay bakit? Pinalo ka ba dahil mabait ka? Pareho tayong dalawa, pinalo din ako. Dahil ginamit natin ang pera ng ministry sa panunood natin ng sine. Gagaman di ay ka. Di dapat noon pa lang pinapapili tayo kung palo o lalabas. Di dapat pala noon pa lang pinili mo na sana ang lumabas pa. Dapat lumabas ka na noon pa. Pero bakit ka nag-decide na magpapalo? Dahil pinili natin ang Luke 12:47. And that servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. We are subject of this Luke 12:47. Dahil ang standard ng kaharian ng Ama is to do and follow the Father's will. Dahil nanood tayo ng sine noon. Kung noon nga ako sa labas, pinagbawalan nga ako ng nanay ko manood ng sine, pero dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil nagrebelde tayo sa kalooban ng Ama, kaya nagawa nating manood ng sine. Ginastos natin ang pera ng ministry na pinagkatiwala sa atin. At bakit, Your Honor? Sa inyo ba sa Senado, ginatolerate ang corrupt? Nagtatanong lang po. Dito sa kingdom, pinakamalaking kasalanan yan sa batas ng bansang kaharian. Tapos ngayon pa kayo magreklamo? Ka-OA ninyong mga lolo at lola na kayo. Ngayon pa kayo magreklamo? Sobra pa sa panis ang inyong pagka-OA. Karon pa magreklamo, nagipalo kayo. Shame on nyo.
Ako, sobrang grateful ako kay Pastor Apollo. Nagsakripisyo para sa akin, maituwid lang ako sa lahat ng mga kamalian na nagawa ko. Maraming salamat po, Pastor, sa pagsakripisyo mo para sa akin. Taos puso ko yun tinatinanggap. Yun ang nagiging remembrance ko sa tunay na pag-ibig ng Ama sa akin. Naramdaman ko na mayroon ako palang Ama na nagdidisiplina sa akin. Kahit lumaki ako na walang biological father. At kay pastor ko yun naramdaman. Noong time na pinalo ako dahil sa mga kasalanan kong nagawa. Tapos kayo, ngayon lang kayo magreklamo? Kauto-uto na lang talaga sa mga senador na mapasok nyo sa inyong bulsa. Attention, honorable senators, your honor. Huwag kayong magpapauto sa mga ito. Mga lahi ng scammer yan dito sa loob na nagpapanggap ng mga workers. Pero kung ganyan din kayo, natural, magkampihan kayo. Mga scammer, mga oppressor. Pero hindi kami matatakot dahil nasa katotohanan kami. At alam namin na ang backup ng katotohanan, ang Ama na nasa langit. So, pasensya na mga kababayan. Parang medyo emotional ako ngayon, pero yun po ang totoo. Hanggang dito na lang po muna mga kababayan. Kitang-kita na lang po muna tayo muli sa susunod na kabanata. Salamat po sa inyong lahat at Merry Christmas.